Para po sa akin, may 3 paraan. At gusto ko po baunin nyo ang 3 paraan na ito para kayo din palaging merong lakas sa gitna ng inyong mga obligasyon, sa gitna ng inyong pagsasakripisyo, sa gitna ng inyong pagtatrabaho. The first one, be passionate. Remember that passion is doing what you love. Amen? At ano po ang stress? That is the opposite. Stress is doing what you hate. Kahit na anong gawin mo, kung wala ang loob mo dyan, mapapagod at mapapagod ka. Pero pag gustong-gusto mo yung ginagawa mo, kahit na matagal mo ginagawa yan, kahit na minsan hindi ka swelduhan, masaya ka pa rin at punong-puno ka ng lakas. Amen? Bakit po sa tingin niyo ang ating Panginoon hindi po nagsasawa sa pagtuturo? Balikan niyo man po ang mabuting balita. Sabi, Jesus can teach for the whole day. Bakit po ang ating Panginoon hindi nagsasawa sa pagpapagaling, pagtulong ng ibang tao nang siya'y nabubuhay? Kahit na napakaraming mga tao, yung mga Pariseo, mga nakakatanda ng bayan, ayaw siya. Minsan pa nga pinaplano na siya'y patayin. Di po ba nakaka-stress din yon? Nagkaroon ng lakas ang ating Panginoon. Naging tapat siya, naging napakasipag niya kasi gusto niya yung ginagawa niya. Kasi mahal niya yung mission niya. At totoo naman po, di po ba? Kapag mahal mo ang ginagawa mo, hindi ka mapapagod sa buhay. Alam niyo po, gumawa sila ng eksperimento sa mga bata. Kinuha nila yung mga bata, pinapanood po nila ng isang educational show, documentary. Anong nangyari sa mga bata? Mga 7 years old, 8 years old. Ilang minuto lang po, hindi na mapakali. Tumatayo, naglalakad, tumatakbo, naglaro, nag-ingay yung mga bata. Pero pinalitan po nila yung palabas. Ginawa po nilang cartoon show. Pinapanood po ng Pokemon, ng Cocomelon. Anong nangyari sa mga bata sa tingin niyo po? Aba, tumigil, tumahimik, nag-focus, tinignan ng mabuti, hindi na po naglaro. Naging concentrated yung mga bata. Tingnan niyo po yun, no? Kapag ang puso mo ay nasa ginagawa mo, magiging masaya ka, hindi ka maiinip, hindi ka magsasawa, hindi ka mapapagod. Amen? Paano hindi ka mapagod sa iyong trabaho? Ilagay mo ang puso mo sa lahat ng ginagawa mo. Amen? But second, do the will of God. Baka isang dahilan ng iyong kapaguran ay ginagawa mo ang gusto mo pero nakalimutan mong gawin ang kagustuhan ng Diyos. Magandang itanong po ito. Bakit ko ba ginagawa ang mga ginagawa ko sa buhay? Maaaring ang iba ang isasagot, siyempre Father, para magkaroon ng pera. Opo, importante ang pera. Mahirap mabuhay na walang pera sa mundo ngayon. But ask yourself this question. Yung paghahanap mo ng pera, yan lang ba talaga ang kagustuhan ng Diyos para sa iyo? Kahit naman po yung mga sugarol, bakit sila sumusugal, bakit sila nagpupuyat? Ano po ang kagustuhan nila? Para magkapera. Yung pagnanais ba nila magkaroon ng pera, kagustuhan po ba ng Diyos? Subukan niyo po sagutin yan. Meron po mga iba ngayon, tatanungin mo, bakit ka nag-business ng cafe? Anong sagot nila? Kasi po yan yung uso. Kasi po, yan po yung pinupuntahan ng mga tao. Wala pong problema doon. Pero dahil gumaya sa iba, pag walang benta, pag nalulugi, anong nangyayari? Tumitigil agad. May kagustuhan sila, pero hindi mo na sinangguni tinanong, yan ba ang kagustuhan ng Diyos na dapat kong gawin sa aking buhay? Ngayon po, mainit na mainit, pinag-uusapan natin ang diborsyo sa Pilipinas. Tanungin niyo po, ang mga ilang mambabatas, bakit po kailangan meron tayong diborsyo sa Pilipinas? Meron pong iba ganitong sagot. Kasi ang bansa daw po natin at ang Vatican, ang dalawang bansa na lang na hindi nagpapatupad ng batas ng diborsyo sa buong mundo. Tingnan niyo po, yun ang layunin para daw po makamukha natin ang mga ibang bansa. But have we stopped and asked the question, is divorce really the will of God? Mga kapatid, tandaan niyo po, kung hindi mo gagawin ang kagustuhan ng Diyos, walang bunga ang kapaguran mo. Ano po ang sabi ng Book of Proverbs? Man plans, but it is God who decides.
Kahit na mangarap ka, kahit na umpisahan mo, kung hindi yan tinakda ng Diyos, hindi magtatagal yan at hindi makakabuti sa iyo yan. Minsan sa mga kinakasal ko po, sinasabihan ko sila, hindi porket nabuntis ka, kailangan magpakasal ka na. Kung hindi yan kagustuhan ng Diyos, kung nabuntis ka dahil sa kapusukan, dahil sabihin mo hindi sinasadya, aksidente, huwag niyong itutuloy ang kasal na yan. Kasi darating ang araw, kayo din ang mahihirapan. Kayong dalawa din ang magkakaroon ng problema, hindi magtatagal ang inyong pagsasama. Kung hindi kagustuhan ng Diyos ang pagsasama ng dalawa, magkakaroon yan ng hadlang, magiging mabigat ang relasyon at pagsasama. Amen? Kaya nga po magandang pagmunihan. Bakit ba pagod na pagod ako? Baka naman meron akong ginagawa na gusto ko, pero hindi yan kagustuhan ng Diyos. Amen? Maaaring ginagawa mong gusto mo, pero hindi gusto ng Diyos. Magkakaproblema ka at hindi ka magtatagumpay sa buhay. Third and last, make rest a part of your work. Alam niyo po ba kung bakit merong Sabat? Siguro po yung mga iba, pag naririnig yung salitang Sabat, ang nasa isip nila, Father, Lord's Day. Ang Sabat po ay para purihin natin, pasalamatan ang Diyos, ang araw na yan para sa Diyos. That's right, tama po. Pero ang original na layunin or purpose ng Sabat para saan? Para lang po sa pagpapahinga. Tandaan niyo po sa Genesis, basahin niyo, ilang araw nagtrabaho ang Diyos? 6. Pagkatapos siyang magtrabaho, anong ginawa niya doon sa pangpito? Nagpahinga. Bago ka magpahinga, anong kailangan mong gawin? Kailangan mong magtrabaho. Anong ibig sabihin? Wala kang karapatang magpahinga kung hindi ka nagtrabaho. Amen? So, rest is a part of work. Remember that. Rest is not a reward of your work, but always rest is a part of your work. Kaya nga po, walang karapatang magpahinga ang mga hindi nagtatrabaho. Amen? Walang karapatang magpahinga ang mga tamad at batugan. Amen? Pag nagpapahinga ka lang na nagpapahinga, unang-una dyan, nasisira ang iyong pangangatawan. Pag hindi gumagalaw ang katawan mo, magkakasakit ka. At sakit din sa kaluluwa ang katamaran. Amen? Pag wala kang ninanais na gawing mabuti at maganda, may sakit ang iyong pag-iisip at ang inyong kaluluwa. Napakaganda po ng sabi sa Kawikaan. Tandaan niyo po ito. Sabi ng Diyos, balang araw, ang mga masikap ang mamamahala, habang ang mga tamad ay mananatiling alila. Walang nagtatagumpay, walang umaasenso, walang yumayaman na tamad. Pinagpapala tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagpapagod, ng ating pagtatrabaho. Hindi ka mapapagod kung ikaw ay magtatrabaho para sa Diyos, pero pagkatapos mo magtrabaho, samahan mo ng konting pahinga, makakapagpatuloy ka muli sa iyong ginagawa. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita. Sa iyong pagtatrabaho, hindi ka namang kailangan mapagod at maubos ang iyong lakas. Tandaan mo, para manatili kang may gana, may lakas, at may buhay, number 1, be passionate. Lagay mo ang puso mo sa lahat ng ginagawa. But second, do God's will. Oo, meron kang gusto. But ultimately, pagdasal mo yung gusto mo, sabihin mo, Panginoon, ito ang nais ko. Nais niyo po ba ito? Pero kung gusto mong malayo ang iyong marating, gawin mo palagi ang nais ng Diyos. Kahit na may pagsubok, kahit na may bigat, kung magiging tapat ka sa Kanya, makikita mo, balang araw, mag-uumapaw ang pagpapala sa buhay mo. Amen? And third and last, make rest a part of your life. Hindi mo kailangan na marami at mahabang pagpapahinga, kahit nakakaunti lang. Kung alam mo yung dahilan na ginagawa mo, magiging malakas ka. Magtrabaho ka at magpahinga. At habang nagpapahinga ka, paubaya mo sa Diyos. Do your best and God will take care of the rest.